Hi everyone, this is your host. My name is Waray at ako po'y nagbabalik ulit sa aking live stream. Ang oras ko ngayon dito ay 30 minutes past the hour of 9 in the evening of May 21, 2025. So sa inyo dyan sa Pilipinas, May 22 na sa inyo ng 3:30 in early morning. Bago po natin umpisahan ang ating topic for today, gusto ko muna kayo i-invite, baka naman, kasi magbabalik po ang aking original content, the OFW story, OFW journey. So nagki-cater po tayo ng mga kwentong OFW o mga pinagdaanan nila abroad. So ngayon guys, we need to go back to our original content, which is story or my OFW story. At samahan niyo po ako dito kay Miss Janessa Maribuhok. Siya po yung ating special guest. Meron po dito nakasulat My Hague Experiences kasi si Miss Janessa po ay going back and forth sa Hague. Sa Monday po ang kanyang guesting, Europe time at Pilipinas time ng Tuesday. So yan po. Guys, pag-uusapan po natin ngayon ang ating Pangulong Duterte na bakit nananatili pa rin siyang popular sa kabila ng nasa Hague na siya, bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga admiration ng mga tao at hindi siya hinihiwalayan, tinatantanan at iniiwan. Wala na siyang power, wala na siyang makinarya, wala rin siyang maraming pera. So again, siya po ay nanatiling popular para sa akin dahil unang-una, sa tanang buhay ko dito sa Espanya ng almost 2 decade, isang decade mahigit na ako dito, nalaman ko na si Tatay Digong pala ay father of OFW at nakaka-proud dahil bilang isang overseas worker dito sa Espanya, nakaka-proud na napasama ako doon sa mga, kumbaga, anak niya na overseas kasi siya nga ang tinaguriang father of OFW at napatunayan yan, hindi lamang yan verbal na sinasabi natin o hindi lamang hanggang salita, kundi ito ay nalathala mismo sa pahayagan. At ito po para mapatunayan natin sa inyo na ito po ay hindi lamang hanggang salita. Ito po ay nalathala na si PRRD po ay father of OFW according na rin doon sa article na ito. At itong article na to ay isinulat noong June 24, 2022 ni Ferdinand Patenio. So, successful welfare programs prove PRRD father of OFW. Manila. The Chamber of Government programs that were implemented to ensure the well-being of the overseas Filipino workers prove that President Rodrigo Roa Duterte is the father of the migrant workers, the Overseas Workers Welfare Administration, OWA, or OWA said on Friday. So this is no doubt President Rodrigo Roa Duterte is the Overseas Filipino Worker President, the father of OFW. He is the president who really gave a comprehensive directive to help protect our OFW, Chief Hans Leo Kakdak said in Laging Handa briefing. So first time ito na nagkaroon tayo ng programa, yung Laging Handa briefing para po sa mga OFW para hindi sila napapariwara, no, at maging seryoso talaga sila sa kanilang pagtugon doon sa mga yung sa mga requirements na ibinibigay sa kanila ng OWA. So walang kaduda-duda na si PRRD ay nananatiling popular kahit hindi lamang noong panahon na siya ang presidente, kundi hanggang ngayon na nasa Hague na siya, patuloy pa rin natin siyang binabansagan na tatay ng mga OFW. Alam niyo kung bakit? Mismo ngayon ang mga nagpupuntahan doon sa Hague ay mga OFW galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Yun po ang patunay na nananatili si PRRD na
popular sa mga OFW at kahit hindi OFW kasi ako how many times I saw a video, a short clip from Nigerian, from India, from black people no na bibigay sila ng kanilang mga opinion, sentiments for PRRD na there are, one Nigerian said, President Marcos, if you don't like your president, if you don't like Rodrigo Roa Duterte, please send to me, send to my country your ex-president and I want him to lead my country. At not only black people, even yung mga Latin American, even yung American, pure American nationals, they supported PRRD or they gave their supports to PRRD. And we can see some video, we can watch some video spreading in the social media calling the attention of the ICC and calling the attention of the present president of our country to please bring Duterte back home. So yan po yung mga panawagan na naririnig natin. At even yung isa pang lawyer na napanood natin galing sa ibang bansa, I don't know if it's from Argentina o basta a country who speaks also Spanish, meron isang lawyer na nagpahayag ng kanyang sentimiento na nalungkot siya sa nangyari. Kahit sa amin mismo, masasabi ko talaga na nagkaroon ng changes during the presidency of Rodrigo Roa Duterte. So, yan po. Kaya kahit alisin ng administrasyon na ito ang popularidad ng Pangulo sa pamamagitan ng pagsira ng kanyang ASEC na si Claire Castro na halos mula nung umupo siya ay wala pa siyang ginawa kundi tirahin ang mga Duterte. Every time na magkakaroon ng press con, hindi talaga nawawala sa kanyang panlasa ang mga Duterte. Especially si VP Sara at saka si PRRD na patuloy nilang pine-persecute. Dahil doon sa kanyang pagkakakulong, lalong tumindi ang kanyang pagiging popular. Kasi ako nga dito this is just a sideline story, no? Na nandun siya sa Hague, may mga against, pero later on, naintindihan nila when I explained to them na hindi masama ang aming Pangulo, na hindi siya killer, na hindi siya rapist, na hindi siya, kasi di ba, ang nalaman nila dito ay may alleged pang mga rape, alleged. So, minsan, yung parabang, dahil sa kanyang sobrang popularidad, lalong nag-iisip ang mga locals na, nga naman, kung mamamatay tao itong tao na to, hindi ito sisikat, hindi ito dudumugi ng tao sa Hague, o hindi magbabiyahe yung mga Pilipino mula shuttle, mula LA, mula Canada, kung saan galing ng sulok ng mundo, nagpupuntahan sa Hague with personal expenses kung hindi si PRRD popular. Dahil sa sobrang popularity niya, patuloy siyang sinusuportahan at patuloy siyang pinagkakabalahan ng mga iba't ibang lahi, di ba? Nanonood, even mga Japanese, mga Korean. Kasi kung hindi ito popular, bakit ibabalita siya sa ibang bansa? At naalala ko pa guys, yung isang Taiwanese na nag-kumandidato sa kanyang bansa, di ba? Ginamit pa yung picture ni PRRD sa kanyang campaign. Dahil, doon sa kanyang tarpaulin, dahil sa kasikatan ni PRRD. So, hindi tayo ako in my whole life, I can only see a president na nagkaroon ng puso, pagmamahal sa kanyang sariling bansa at sa kanyang mga mamamayan. Ito lamang si PRRD. So we can compare na ito lang ang bukod tanging presidente na pinag-uusapan araw-araw, not only us, Filipino people, but also other races na sumasali sila sa simpatya. At nakita natin nung nakaraang
weekend yung mga Dutch people at yung humahawak ng megaphone ay isang Dutch. See that? Lalo nilang pinasikat nung nasa Hague. Lalo nilang pinatingkad ang pangalang Duterte o ang apelyedong Duterte at ang pangalang Rodrigo Roa. So, again, tama yung binitawang salita ni Pangulong Pinoy na itong taong ito sisikat. Sikat noon, sikat ngayon, lalong sisikat pagdating ng panahon. That was the statement of the previous president, Ninoy Aquino, di ba? And it happens. Bakit parang na-predict niya na itong taong ito sikat noon, sikat ngayon, sisikat lalo pagdating ng panahon. At it's happening now. Hijack pa siya sa ano na yan sa COVID-19. Pero nagampanan pa niya ng maayos ang kanyang leadership. Kaya hindi lang matanggap nitong mga taong bumabati ko sa kanya, lalo na yung ating ASEC na walang araw na hindi niya isali sa kanyang panlasa ang mga Duterte. Walang maniniwala kasi kahit ibang mga journalist, mga foreign journalists, binabalita ito at hindi lamang binabalita kundi talagang isinusulat nila sa kanilang mga journal, sa kanilang mga publication. So, being a Filipino and being an OFW, I'm very, very proud that I am under the umbrella of Overseas Filipino Worker. Dahil sino ba ang hindi magiging proud na under him ay lalo kaming nakilala, lalo kaming itinaas ang aming dangal, ang aming titulo dahil sa kanyang paninindigan. At alam nyo, napakaswerte namin na lalo na ako, napakaswerte ko na nag-abroad ako under him, under his leadership. Dahil natamasa ko yung mga matatamis na salita ng papuri galing sa mga iba't ibang lahi. I can even still hear some statement coming from the locals na your president is the best president. So, di ba, isang nakaka-proud na legacy na iniwan ng ating Pangulong Duterte nung bumaba siya sa kanyang panunungkulan. Na until now, kahit wala na siyang power, wala siyang makinarya, nananatili ang kanyang popularidad. At kahit kailan, hindi na ito mabubura sa history ng Pilipinas na may isang presidente na parang na galing na probinsyano na nagpatingkad o nagpakilala muli ng ating bansang Pilipinas sa mga dayuhan. So again, maraming salamat po at sana ay suportahan niyo po ako again sa aking imbitasyon sa Lunes. Ayan po, si Miss Janessa Maribuhok. Yan po ang ating bisita. At nagpapasalamat po ako dahil sa aming Solidarity podcast na ginawa nung nakaraang mga buwan na sinamahan ako ni Miss Emmy at saka si Miss Linda. Na-miss ko na sila one day. I-join natin sila dito sa ating podcast o dito sa ating live. Iimbitahin ko sila para mag-co-host sa akin. So again, mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel, lalo na sa mga taga-Iglesia ni Cristo, na alam ko some of you are my subscribers. Thank you for believing in me at sa panonood ng aking mga uploaded video. Pansamantala lang ito, babalik tayo sa live. So thank you for watching. Bye for now.